Sige po, kung kayo ay merong mga Bible na dala-dala ngayon, kahit digital, okay lang yan. If you have your Bibles, open up with me in Genesis chapter 3, verse 1 to 3. Shout amen kung nakita nyo na po. Konti pa lang. Madali po makita yun, nasa unahan lang po banda yan ng ating Biblia. Shout amen kung nakita nyo na po. Amen. Genesis 3, verse 1 to 3. The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day, he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" Verse 2. "Of course we may eat fruit from the trees in the garden." The woman replied, "It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said you must not eat it or even touch it. If you do, you will die." Pinamagatan po natin ang mensahe ngayong araw na come out of hiding. Sabihin mo sa katabi mo, lumabas ka na. Come out of hiding. Alam niyo po, ang Genesis chapter 3 is the chapter where everything changed. No, yan po ang naging simula ng pagbabago ng kung ano talaga ang purpose at plano ng Panginoon, ng original plan ng Panginoon, kung bakit niya nilikha ang isang tao. Before Genesis 3, yung chapters 1 to 2, pag nabasa niyo po yan, no, Adam and Eve were created to live in God's presence. Kasi yan po ang plano ng Panginoon. That was the original plan, no, ng Panginoon. Kaya niya nilikha ang human beings, ang mankind, ay para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Amen? And si Adam and Eve sa Genesis 1 and 2, they were created to live in God's presence. They walked with Him. They talked with Him. They enjoyed everything na pinoprovide ng Panginoon. But Genesis 3 came. Amen? And sin entered. No? Diyan pumasok ang kasalanan sapagkat yung serpent, dinaya niya si Eva at si Adan. Dalawa, hindi si Eva lang, kundi si Eva at si Adan. Amen? Kasi maraming nagtatalo-talo dyan. Yung mga babae lang naman ang nagkasala. Yan ang dahilan ng pagkakasala ng mundong ito. Grabe naman po kayo sa aming mga babae. Parang ginagawa nyo na pong pagkakataon nito para makaganti kayo sa mga asawa ninyo. Ano? And sin entered sa Genesis 3. No? At alam nyo po, yung response ni Adan at ni Eva nung sila ay nakakomit ng kasalanan, nag-disobey sila sa Panginoon, their first response ay hindi mag-repent. Right? Tayo, di ba, pag nagkakasala tayo, pag nagkakamali tayo, pagka nakakakomit tayo ng mga mistakes, dapat ang first response natin, mag-sorry. Right? Mag-apologize, no? Yan isa sa mga bagay na una naming pinag-aawayan ng asawa ko nung bago kaming kasal. Kasi yung asawa ko po, masyadong mataas ang pride niyan. Pero ngayon, binago na ni Lord yan Amen. Noon, umpisa pa lang chika na, pastora. Noon, nung mga bago yung married life namin, nung mga early years ng marriage namin, lagi kami nagtatalo kasi kapag nakakagawa siya ng mga bagay na ikakatampo ko, imbes na mag-sorry siya, i-justify niya yun. Sasabi niya, hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi ko intensyon na saktan ka. Hindi ko intensyon na magtampo ka. Ako naman, hindi mo nga intensyon, pero nasaktan nga kasi ako. Diba? Nagtampo nga kasi ako. So anong dapat na ginagawa kapag tayo ay nakakommit ng mistake? Mag-sorry. Sabi mo sa katabi mo, sorry. No? Sa totoo lamang po, yung pagsusorry, napakasimpleng salita lang naman yan. One word lang At 2 words pa lang, I'm sorry. Right? Pero yan ang nature natin bilang mga tao. Na kapag tayo ay nagkakamali, nakakakomit tayo ng mistakes, nakakagawa tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, ang response natin hindi laging sorry. Diba? Kasi dapat, ano ba ang tinuro sa atin nung tayo ay mga bata pa? Pag nagkamali tayo sa ating mga magulang, anong tinuro nila? Dapat, lumapit ka sa nanay mo, humingi ka ng tawad. You apologize, you say sorry. Pero ano ang ginagawa natin? Growing up, pag tayo ay nagkasala, tatakbo tayo palayo, itatago natin ang ating kasalanan, or worse, magtatago tayo mismo kasi ayaw natin ma-expose.
Sabihin mo sa katabi mo, mukhang papunta sa'yo ang mensahe ng Panginoon ngayon. Umpisa pa lang, mabigat-bigat na. Ganon din si Adan at Eva. Ang response nila nung sila ay nagkamali, nung sila ay nag-disobey sa Panginoon, nung sila ay nagkasala, anong unang response sila? Nagtago sila. Amen? Sabi ng Genesis chapter 3 verse 8, "Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day." Sabi dyan, "And they hid from the Lord God among the trees of the garden." Nung narinig nila na ang Panginoon ay parating na, no? Dati, nung Genesis 1 and 2, kapag dumating ang Panginoon, excited silang salubungin ng Panginoon. Excited silang makausap ang Panginoon. Pero nung pumasok ang kasalanan, nung pumasok ang pagsuway nila sa Panginoon, ang nangyari, nagtago sila. Nung narinig nila yung boses ng Panginoon, I'm sure napaka-sweet ng voice ng Panginoon. Siguro Ilonggo si Lord, no? Sweet ang boss, malambing ang boses. No, but I believe, sabi yan ng Bible, sweet, small voice ng Panginoon. I'm sure ang boss ng Panginoon hindi nakakatakot, hindi nakaka-intimidate. Kapag ang boses na naririnig mo, kapatid, nakaka-intimidate, nakakatakot, hindi Diyos yan. Kasi ang boses ng Panginoon, it's always comforting. It gives you peace. Binibigyan ka nito ng kapayapaan. Kaya kapag ang boses na narinig mo sa umaga ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, baka hindi si Lord yan. Amen. Yung asawa ko po ito, Pastora. No, but instead of running towards God, anong ginawa nila? They run away. They hide. No? Di ba yan din ang ginagawa natin kapag tayo ay nagkakamali? We hide. We stop attending church. We stop praying. We withdraw. Diba? We pretend we're okay. Yung nandito ka, but you're just pretending you're okay. You're saying, okay lang ako. Pag tinanong ka, kamusta ka? Okay naman po ako, leader. We hide behind our smiles. We hide behind our business. We hide behind our ministry. Because yan ang gagawin ng sin sa atin. Sin makes us want to hide from the Lord. Kapag tayo ay nagkakasala, nagkakamali, ang nilalagay ni Satan sa ating puso, mahihiya ka sa Panginoon. Anong gagawin mo? Magtatago ka sa Panginoon. Imaginein mo, no, kapag tayo nagkakasala, nagtatago tayo sa Diyos na kailangan nga natin. Amen? Ganon din si Adan at Eva. Nung narinig nila ang Panginoon, nagtago sila sa Panginoon. No, but here's the good news. Here's the good news. Si Lord, ayaw niyang manatili kang nagtatago. Ayaw ng Panginoon na manatili kang nagmumukmok. Ayaw ng Panginoon na manatili kang offended. Ayaw ng Panginoon na manatili kang nasasaktan. Ayaw ng Panginoon to leave you hiding. Kasi anong ginawa ng Panginoon? He came to look for you. Anong sabi ng Bible? Si Lord, dumating siya para hanapin si Adan at Eva. Sabi niya, di ba? Adan, where are you? Nasaan ka? Hindi ba alam ni Lord kung nasan si Adan at Eva? Alam ng Panginoon. Pero kaya tinatawag ng Panginoon si Adan at that time, hindi para sabihin na hindi alam ng Panginoon kung nasan siya. Tinatawag siya ng Panginoon because He wants you to come out. Ganon din ang ginagawa ng Panginoon sa araw na ito, kapatid. He is calling you out. Sabi ng Panginoon, where are you? Not to embarrass you. Hindi para ipamukha sa'yo na nagkamali ka. Hindi para ipamukha sa'yo na maliit ka. Kundi para sabihin sa'yo, I want you back. Come out of hiding. Kasi hindi masayang nagtatago. God knows, hindi masaya ang magtatago at you cannot hide forever. Hindi ka makapagtatago habang buhay. So, kung ang nais ng Panginoon, makawala tayo sa pagtatago. Kasi alam niyo po, sa totoo lamang, lahat tayo mga tao, may tinatago tayo eh. May mga sikreto tayo na hindi bunyag. Secret nga eh. Siyempre, hindi bunyag, di ba? May mga bagay tayo na kahit asawa natin, hindi alam.
Kahit yung kapitbahay nating sobrang chismosa na parang may CCTV, may mga bagay na hindi pa rin siya alam sa atin. Kasi lahat tayo bilang isang tao, meron tayo mga bagay na hindi natin ma-expose. Hindi tayo na-expose. Amen. So, ang nais ng Panginoon for us to come out, lumabas tayo sa ating pagtatago. Paano nga ba tayo? How do we come out from hiding? Number 1, know God's word and know who you are in Him. Know God's word and know who you are in Him. Genesis 3 verse 1 says, "The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. And one day, He asked the woman," sabi ng serpent kay Eva, "Did God really say?" Sabi niya, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" Sinabi ba talaga ng Panginoon sa inyo na huwag kayong kakain ng kahit anong bunga ng mga puno dito sa garden? Notice kung paano nagsimulang mag-atake si Satan kay Eva. No? Hindi siya nag-start mag-atake ng, "Ay, Eva, nandito ako. Ako ang masama dito. Ako ang demonyo." Hindi siya ganun dumating. Kung si Lord's sweet, still, small voice, si Satan, ginaya din yun. Did God really ask you? Did God really say? Sinabi ba talaga ng Panginoon? Anong ginawa niya? Hindi niya immediately sinabi kay Eva na magrebelde siya sa Panginoon. Anong ginawa niya? He made her question God's word. No, tayo, parang ganyan ako dati. Pag may tinanong sa akin, kunyari, 10 times 10, 100. Sasabihin sa akin ni Gab, 100 talaga? Ikaw naman, kahit na alam mo naman yun, napag-aralan mo naman talaga. Pero di nga, yun talaga yung sagot. Ano mangyayari sa atin? Magdadalawang isip tayo. Magda-doubt tayo. Yun nga ba? Ilalabas mo yung calculator, maninigurado ka eh. 10 times 10, ano nga ba talaga? Ganyan ang ginagawa ni Satan sa atin, mga kapatid. Alam mo ang salita ng Panginoon, narinig mo ang salita ng Panginoon, paulit-ulit mo actually narinig ang salita ng Panginoon. Pero pag uwi mo, anong sasabihin niya sa'yo? Talaga bang mahal ka ng Diyos? Talaga bang sa langit ka pupunta? After ng lahat ng kasalanan mo? Talaga bang tanggap ka ng Panginoon for who you are? Did God really say? Ginagawa ni Satan, questionin natin ang salita ng Panginoon. Sasabihin niya, sigurado ka ba dyan? Totoo ba talaga yan? Paano kung hindi naman totoo yan? Diyos na yan. Right? Sasabihin niya sa'yo, paano kung hindi mangyari yung pinangako sa'yo ng Panginoon? The enemy wants you to doubt what God has already said. Ang gusto ng kaaway, pagdudahan mo yung salita ng Panginoon. Because That's why na kailangan natin na alam natin ang salita ng Panginoon. We should know God's word. Kaya nga po dito sa simbahan na ito, lagi po namin sinasabi, read your Bible. Basahin po ninyo ang Biblia. Huwag po tayo umasa sa every Sunday na feeding natin ang Word of God. Tayo sa sarili natin, feed your soul, feed your spirit with the Word of God. Because you cannot stand firmly on a truth you don't know. Hindi mo pwedeng tindigan, hindi mo pwedeng tayuan ang katotohanan na hindi mo alam. You should know the truth. Paano mo masasabi na sa ibang tao na mahal sila ng Panginoon kung ikaw hindi ka masyadong convinced na mahal ka ng Panginoon? Amen. Kaya nga sabi ng John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Napakahalaga ng salita ng Panginoon kasi hindi lang niya to bastang salita. Ito ang puso ng Diyos. Ito ay salita ng Panginoon. Amen. Kung sinasabi natin na mayroon tayong relasyon sa Panginoon, then we should know His Word. Sino po dito in a relationship with God? Taas ang kamay. In a relationship, sa iba kayo in a relationship, In a relationship with God. Taas ang kamay. How often do you read your Bible? Because if you are in a relationship with Him, then we should read His Word. We should know His Word. Kailangan alam mo ang salita ng Panginoon. Kasi hindi mo mapaninindigan yung pag-ibig na hindi mo kilala. Hindi mo pwedeng sasabing true love kung hindi mo pa nga nami-meet in person.
Hindi, true love to, pastora. Talagang nung nakita ko siya sa social media, ayoko magbanggit ng app sa social media, tumibok ang puso ko. Hindi porket tumibok ang puso mo, pag-ibig na yun. Hindi porket, alam mo na yan ang katotohanan. Yan na talagang katotohanan. You should know your Bible. Amen? Kailangan nating alamin ang salita ng Panginoon. Amen? But here's the deeper issue. Knowing God's word is not enough. Kapag alam mo lang ang salita ng Panginoon, it's not enough. Why? Sabi ng Genesis 3 verse 2. Ito yung sagot ni Satan ito yung sagot ni Eva kay Satan. Sabi niya, of course, we may eat fruit from the trees in the garden. Hindi naman. Pwede naman naming kainin ang mga bunga ng iba't ibang puno dito. Sabi ni Eva, yun lang isang nasa gitna. Yung bunga ng tree of life, yung nasa middle ng garden, yun lang yung bawal naming kainin. Kasi ang sabi ng Panginoon, pag kinain daw namin yun, kami ay mamamatay. Alam ni Eva kung anong salita ng Panginoon. Alam ni Eva kung ano ang command, ano ang utos ng Panginoon. Alam ni Eva yung consequences kapag sumuway siya. Sinabi ni Lord kapag kinain mo yan, you will die. Right? Alam niya yung consequences, alam niya yung command, but she still chose to believe the serpent. Alam niyo po, maraming Kristiyano ang ganyan. Alam natin ang salita ng Panginoon, but we still chose to believe yung lies, yung deception ng kaaway sa ating buhay. Why? Because knowing God's word is different from trusting God's word. Iba yung alam mo lang ang salita ng Panginoon sa pinagkakatiwalaan mo at isinasabuhay mo ang salita ng Panginoon. Ang Word of God kasi must move from our mind to our heart to our obedience. Kapag narinig natin ang salita ng Panginoon, pupunta yan sa isipan natin. Dapat tumimo sa ating puso at dapat isinasabuhay. We put into application. Amen? Alam niyo, marami sa atin, narinig ang salita ng Panginoon, kabisado nga Kabisado nga yung Bible, cover to cover Kabisado ang Biblia. Pero, tumimo naman sa puso kasi na-touch talaga ako nung nag-preach talaga si pastor. Tumimo naman sa puso. Kaso, nung application time na, doon na nagkamali. Doon na hindi na i-apply ang salita ng Panginoon. Kapatid, hindi sapat na alam mo lang ang Word of God. Kailangan, pinaniniwalaan mo siya at isinasabuhay natin ang salita ng Panginoon. Pastora Len, ang dami namang requirements sa relihiyon na ito. Kailangan magbasa ng Bible. Alam niyo po, hindi yan requirements. Actually, necessity ang reading of the Word of God. Kailangan yan ang kaluluwa natin. Hindi yan requirements na nasa sayo kung i-comply mo o hindi. Hindi, mamamatay ang spirito mo kapag hindi mo pinapakain ang salita ng Panginoon. So we should know God's word and dapat i-apply natin sa ating mga buhay. Amen. Alam niyo po kasi si Satan, lagi niyang tinetest kung alam mo ba ang salita ng Panginoon. Di ba kahit si Jesus, nung tinem siya ng kaaway, di ba? Sinabi, biruin mo, Diyos na yun. Tinest pa rin kung alam niya ang salita ng Diyos. Right? So tayo, ganun din ang ginagawa ni Satan. Tinetesting niya, alam niya nga ba talaga ang Word of God? Alam nga ba talaga, bibigyan ko to ng sakit. Alam niya ba talaga na God is our healer? Right? Bibigyan ko to ng matinding problema. Alam kaya niya na pag pinagkatiwala niya ang buhay niya sa Panginoon, ang Panginoon ang sasama sa kanya. Tatanggalan ko to ng jowa. Magiging lowly ang buhay niya. Pero alam kaya niya na si Jesus ang kasama niya. Hindi niya kailangan ng kahit sino man kasi si Jesus lang sapat na. Titest ng kaaway, alam mo ba ang salita ng Panginoon? Pero hindi lang kung alam natin ang salita ng Panginoon. Itetest din niya yung identity natin. Alam mo ba kung sino ka sa Panginoon? Kasi iba yung alam mo kung sino ka sa kung sino ka sa Panginoon. Kasi alam niyo po yung pagtingin natin sa sarili natin, masyado minsang mababa sa pagtingin ng Panginoon sa atin. We are too precious, sabi ng salita ng Panginoon. Napakahalaga natin para sa Panginoon. At kailangan, alam mo kung sino ka sa Panginoon. Sabi ng Genesis 3.
Verse 4. Ito yung sagot ni Satan kay Eva. Sabi niya, "You won't die. Hindi ka naman mamamatay." Sabi ni Satan, "God knows that your eyes will be open as soon as you eat it." Alam kasi ng Diyos na kapag kinain nyo yan, magbubukas ang mata mo at malalaman mo yung good and yung evil. No, parang sinasabi ni Satan dito na, hindi ka naman mamamatay talaga. Parang sinasabi niya na, hindi naman totoo yung word of God. Parang sinasabi niya na, okay lang naman na minsan suwayin mo naman ang Panginoon. Tao ka lang naman eh. Mag-backslide ka muna, tapos balik ka na lang kapag malapit na dumating ang Panginoon. Parang naisip nyo na yan Na, minsan ka lang naman magiging masaya. Piliin mo naman ang sarili mo. Right? Anong sabi ng verse 5? God knows that your eyes will be open as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. Look at what happened to Eva. Sinabi ng kaaway sa kanya, hindi ka naman mamamatay. Alam lang kasi ng Panginoon na kapag kinain mo yan, malalaman mo ang tama at mali. At magiging katulad ka ng Diyos. Magiging katulad ka niya. So parang sinasabi, tinetempt ni Satan si Eva na kapag ginawa mo to, you will be like God. Kapag kinain mo yan, kapag nagpatalo ka sa trap na yan, you will be like God. No? Pero alam nyo, habang binabasa ko to, sabi ko talaga, ay Eva, mali. Why? Kung babasahin po natin sa Genesis chapter 1 verse 26, 2 chapters before Genesis 3, ito mababasa natin. Sabi ng Panginoon, "Then God said," sabi niya, "Let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and the livestock, and all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground." Si Eva was already created in God's image. Sabi dyan, no, si Eva at Adan daw ay kinreate ng Panginoon to be like God. Pero yun yun, no? Binrive ni Satan si Eva ng bagay na meron naman na siya. Parang sinabi ni Satan, bibigyan ka ng iPhone 17 Pro Max, fully paid, 1 terabyte. I-share mo lang to. Iba yata yun. Kainin mo lang to. Bibigyan ka ng Apple. Parang binrive siya ng bagay na meron naman na siya. Originally, yan naman ang plano ng Panginoon sa human being. To be like God, tagapamahala ng mundo. To be in a relationship with Him at mapamahala. To be in His image and likeness. Sabi sa ibang translation, to be like God, sabi sa ibang translation. Imagine niyo, no? Nagsabi na ang Panginoon, may purpose na ang Panginoon para kay Eva. May plano na ang Panginoon para kay Eva. May identity na si Eva sa Panginoon. Pero hindi niya alam or hindi niya naiintindihan ng mabuti kung ano nga ba talaga ang salita ng Panginoon. Kaya madali siyang na-deceive. Kasi pwedeng alam niya ang Word of God, pero hindi niya alam kung sino siya sa harapan ng Panginoon. Pwede kasing alam mo na anak ka ng Panginoon, pero hindi mo alam yung benefits, perks ng pagiging anak ng Diyos. Na kapag in a relationship ka kay Lord, hindi mo na kailangan dumaan sa kung ano-ano pa. Hindi mo na kailangan magpa-prayer request sa kung kani-kanino pa. Ikaw pwede kang direktang lumapit sa Panginoon. That benefit. Amen? Na si Eva kaya siya madaling nadaya kasi hindi alam niya ang Word of God pero hindi niya alam kung sino siya sa Panginoon. Yung identity niya, hindi siya sure. Kaya nga mga kapatid, I want to tell all of you, your identity is in Christ. Hindi sa kung ano sinabi ng tao sa'yo, hindi kung ano sinabi ni Satan sa'yo. Ang identity natin ay na kay Kristo. Kung anong sinabi, tayo ay mahal ng Panginoon, tayo ay successful. Amen? Tayo ay abundant. Yan ang plano ng Panginoon sa atin. Amen? She reached for something that was already hers. Hinabol niya yung bagay na meron naman na siya. Di ba scam? Right? And that's how exactly Satan works.
sometimes, hindi ka niya itetempt of something obviously bad. Itetempt ka niya, Satan will make you desire something that God has already given you. But in the wrong way, at the wrong time, or apart from God. Oo, gusto ng Panginoon na bigyan ka ng taong magmamahal sa'yo. Ng taong makakasama mo. Pero minsan, ang gagawin ni Satan, ibabribe ka niya. Pero hindi pa perfect yung timing eh. Wrong time pa. Or minsan, wrong way sa maling pamamaraan. Or minsan, gagawin mo yon at the expense na mapalayo ka sa Panginoon. Anong sasabihin ng kaaway sa'yo? Kailangan mo patunayan ng sarili mo. Kapatid, hindi mo kailangan patunayan ng sarili mo sa kahit sino. Wala kang dapat patunayan. Diba? Kasi sabi ng Panginoon, you are mine. Sabi ni Lord, ikaw yung mine ko. Me. Mine ka eh. Ni Lord, amen? Ano ba? Sasabihin sa'yo ng kaaway, kailangan mo maging enough. Kulang ka pa. Kailangan mo pang mag-work hard. Kasi sinasabi ng Panginoon, I have created you in my image. Amen? Ang sasabihin ng mundo, ng kaaway sa'yo, kailangan mo magkaroon ito para maging successful ka. Right? Pero yung success natin sa Panginoon matatagpuan. Kahit makuha mo lahat ng bagay sa mundong ito, kung wala ang Panginoon, baliwala yan, kapatid. Amen? Kasi ang success sa Panginoon yan makukuha. May purpose na nilagay ang Panginoon sa buhay mo. May layunin ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Amen? Ito kasi ang strategy ni Satan. He makes you question what God said, so you will reach for what God never asked you to take. Ang gagawin niya, lalagyan niya ng kasinungalingan sa isip mo para questionin mo kung anong sinabi ng Panginoon. Para habulin mo yung bagay na meron ka naman na. Kaya minsan, alam niyo, pagod na pagod tayo. Kasi hinahabol natin yung mga bagay na meron na sa atin. Ipinagkaloob na ng Panginoon sa atin. Victory, success, abundance, pinagkaloob na lahat ng Panginoon yan eh. Pero minsan, habol tayo ng habol. Right? We're reaching for something na meron naman na tayo. Kaya ano nangyayari? Napapagod tayo. Nawawala tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Anong sasabihin ni Satan sa'yo? Bawal ba talaga yung relasyon nyo? Mahal nyo naman yung isa't isa eh. Tsaka 'di ba, ito magandang ni Satan eh. Tsaka 'di ba, ang gusto ng Panginoon, sumaya ka. Siya yung kasayahan mo eh. Na kahit mali, ano gagawin? Hahabulin natin. 'Di ba? Ang joy natin matatagpuan kay Kristo. 'Di ba ang tunay na kasiyahan kay Kristo matatagpuan? Amen. Bakit mo kailangan habulin? Ba't mo kailangan gawin yung mali para lang sumaya? Ang buhay kay Kristo ay masayang tunay. Hindi mo kailangan gumawa ng mali para maging masaya ka. Alam nyo, lagi ko naririnig tong testimony na to sa mga ka-church family natin, na mga dating manginginom, dating talagang maraming bisyo. Lagi nilang sinasabi na, na-realize ko sa Panginoon, pwede ka palang sumaya kahit na walang inuman, kahit hindi kayo lasing. Lagi nila sinasabi yan. Parang hindi nyo sinasabi, siguro naglalasing pa rin, ano? Nako, delikado. Lagi na sinasabi na, hindi mo pala kailangan na lasing ka o kailangan may inuman para sumaya. Kasi ganyan ang thinking daw nila dati. Kapag may party, kapag may birthday, dapat may inuman. Pag may swimming, dapat may inuman. Hindi magiging masaya yan kapag walang inuman. No? Pero alam nyo, ang testimony nila, ako po kasi hindi ko po naranasan na, na uminom ng alak. Pero lagi nilang testimony na, pwede ka pala talagang maging tunay na masaya kahit na wala yung mga bagay na yun. Kasi ang joy, binigay naman na sa'yo ng Panginoon eh. Hindi mo kailangan habulin, hindi mo kailangan hanapin. Akbayan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag mo nang habulin. Huwag mo nang hanapin. Amen? Gagawin natin, hahanapin ko yung taong magpapasaya sa akin. Come on. Alam niyo po sa totoo lamang, yes, mapapangiti ka ng tao, pero hindi ka niya talaga mapapasaya. Si Lord lang ang magpapasaya sa atin. Amen? Parang ayaw niyo na sa akin Pastora, medyo alis-alis ka na dyan. Hindi ko na yata nagugustuhan yung mga sinasabi mo dyan, Pastora.
Amen? He will make you question what God said para habulin mo yung mga bagay na binigay naman na sa'yo ng Panginoon. Amen? Huwag nating hahayaan na makakalimutan natin yung salita ng Panginoon at yung identity natin kay Kristo. Kasi kapag hindi mo alam kung anong sinabi ng Panginoon sa'yo at kung sino ka sa Panginoon, ang kaaway ang magsasabi sa'yo. At kapag ang kaaway nagsabi sa'yo ng identity mo, it's always the wrong way, it's always at the wrong time, or apart from God. Amen? Alam niyo, habang binabasa ko to, na-realize ko lang, dapat kasi si Eva, di ba, nung narinig niya yun na, magiging godlike, di ba, kapag kinain yun. Dapat si Eva, naging rin siya matalino rin siya, si Eva kasi, di ba? Pag nating sa langit, kakausapin ko yan si Eva, i-counseling ko. Dapat sinabi niya na, so ibig sabihin, pag kinain ko to, I will be like God. Magiging godlike ako. Dapat ang sinabi niya kay Satan, ba't hindi mo kinain? Dinadamay pa ako nitong ahas na to. Gusto niya pa, ako pa yung, di ba, kung alam mo pala na magiging godlike ka, kapag kinain mo yun, dapat ikaw ang kumain. Itong ahas na to. Nandadamay pa to. No? Pero hindi Anong ginawa niya? Nagpadala siya. Kapatid, don't let the enemy sell you something that God has already given you. Huwag mo kayaang bentahan ka ng bagay na meron ka naman na. Huwag ka nang bumili ng bagay na hindi mo naman kailangan. Amen? You should know His Word. Know your identity. Because the truth protects you from deception. Kapag alam mo ang katotohanan, it will protect you na madaya ka. Kapag may alam ka, kapag may wisdom, amen? Hindi ka basta-bastang ma-scam. Hindi ka basta-bastang madadaya. Amen? Pangalawa, how do we come out of hiding? Number 2, stop letting your eyes be your guide. Stop letting your eyes be your guide. Sabi ng Genesis 3 verse 6-7, the woman was convinced, aray ko, Eva, she saw that the tree was beautiful and it looked delicious. So she took some of the fruit and ate it. Naku, nagkandalo ko na nga. Nakonbinse si Eva. Nakainin yung bunga ng puno ng kaalaman ng tama at mali. Bumigay si ate mo, Eva. Si Abab, bumigay. Amen? Pero makikita nyo, di ba? Nagsimula yung fall niya sa nakita niya. She saw it. It looked good. It looked desirable. Mukhang maganda, mukhang masarap, mukhang beneficial, mukhang harmless naman. Mukhang okay naman. Alam nyo, dyan maraming tao nag-struggle Maraming Kristiyano na nag-struggle. Why? Because what looks good isn't always God's will. Hindi porket maganda sa paningin, hindi porket mukhang tama ay tama talaga. Amen? Hindi lahat ng mukhang maganda ay mabuti para sa iyo, kapatid. Hindi lahat ng magandang opportunity galing sa Panginoon. And listen to this, hindi lahat na nagpapasaya sa iyo tama. Amen? Stop letting your eyes be your guide. Hindi dapat ang mata ang nag-guide sa atin. Amen? Dapat ang pananampalataya natin ang nag-guide sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba, walk by faith, not by sight. Ang linaw. Di ba? Lumakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi base sa ating mga nakikita. Kasi ang sight will tell you what looks good. Right? Pero ang pananampalataya, it reminds you of what God said. Sasabihin niya, ipapaalala niya sa'yo, ano ang sinabi ng Panginoon? Ano ang katotohanan? Amen? Si Satan, pagmumukain niya yung kasalanan na attractive. Pagmumukain niya yung compromise na reasonable. Pagmumukain niya yung disobedience na mukhang harmless naman. No? Okay lang naman yan. Wala namang makakaalam. Once lang naman. Titikman lang naman. Masaya naman ako dito. O yung wala naman akong ginagawang masama. Right? Pero yung sin always has a destination. May lulugaran ang kasalanan, kapatid. Yung mukhang attractive kay Eva nung una, eventually, nagdala ng shame sa kanya.
nagdala ng kasalanan sa kanya. Yung nagsimula sa patingin-tingin, nag-end up sa pagtatago. Amen? Yan ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Nagpa-promise yan ng satisfaction, pero ang totoo, nagpo-produce ng shame. Nagpa-promise yan ng freedom, ng kalayaan, but eventually, it makes you hide. Magtatago ka. So don't let your eyes make your decision. Huwag mo nang itanong, gusto ko ba? Ang itanong mo, gusto ba ng Diyos? Kasi kung sa gusto mo, lahat gusto mo eh. Basta makita mong gwapo, gusto mo eh. Basta makita mo malaki ang sahod, gusto mo eh. Right? Hindi mo itatanong, gusto ko ba? Ang tanong, gusto ba ng Diyos para sa'yo? Hindi mo tatanungin, masaya ba? Kasi ang tunay na kasiyahan sa Panginoon matatagpuan. Ang tanungin mo, masaya ba ang Diyos sa desisyon mo? Amen? Yung sasabihin na, mukhang okay naman. Mukhang okay ba? Hindi mo talagang mukhang okay. Dapat okay talaga. Hindi dapat mukhang okay lang. Dapat okay talaga. Amen? What looks good isn't always God's will, kapatid. Ano bang sinabi ng Panginoon sa atin? Yun ang panghawakan natin. Because faith chooses what God says over what looks good. Ang pananampalataya, pipiliin mo anong sinabi ng Panginoon kaysa sa kung ano ang mukhang maganda. Third and last point, how do we come out of hiding? Respond to God's call. Alam niyo po, sa totoo lang, God is always calling us. Every day is another chance para tawagin ka ng Panginoon. Nak, come back. Nalilihis ka ng landas, anak. Balik ka sa akin. It's not a question kung tinatawag ba tayo ng Panginoon. He's always calling us. Ang real question is, are we responding? Kasi minsan, we're used to it. Lagi natin naririnig, si Lord, God is a God of second chances. Lagi namang may chance sa Panginoon. So anong gagawin natin? Ipapagpamamaya na natin. Ipagpapabukas na. Hindi tayo nagre-respond agad. Kasi may pagkakataon pa bukas. Kapatid, hindi po sigurado ang bukas. Actually, yung mamaya, hindi nga sigurado yun eh. Right? Ang nais ng Panginoon, we respond to God's call. After ni Adam and Eve magkasala, God came looking for them. Ang Panginoon na naghanap sa kanila. Sabi ng verse 8, when the cool evening breeze were blowing, the man and his wife heard the Lord walking about in the garden, so they hid from the Lord among the trees. Verse 9, then the Lord God called to the man, where are you? Alam ng Panginoon, God knew kung nasaan si Adan, kung nasaan si Eva. Actually, hindi siya nagtatanong for information. God was giving Adam an invitation. An invitation to come out. Na yung sinasabi niya rin na, Adam, where are you? It is God saying, Adam, come out. I know what you did. I know where you are. And all you have to do is come out. Kailangan mo lang lumabas. And maybe, yan din ang tinatanong ng Panginoon sa atin ngayon. Anak, where are you? Where are you in your relationship with me? Where are you? Maybe you're still attending church, pero yung puso mo malayo na sa Panginoon. Maybe you're still serving, pero you're secretly struggling. Maybe you're still smiling, but you're carrying shame, guilt. Maybe you're saying, okay lang ako. Okay naman ako. But deep inside, you are hiding. Maybe you're thinking na, baka kasi pag nalaman nila kung ano yung sitwasyon ko, baka ayawan na nila ako. Pero yung sabi ng Genesis 3, God already knew. Alam na ng Panginoon kung anong ginawa ni Adan at ni Eva, and still, He came looking for them. That's grace. Ganyan ang grasya at habang ng Panginoon. Alam niya lahat ng ginawa natin. Alam niya yung past mo. Alam niya yung present mo. Alam nga rin niya yung future mo. But still, God is inviting all of us. God is giving us another chance to come out. Tapos na yung pagtatago, anak. Lumabas ka na.
That's grace. Na kahit alam niya yung kasalanan ni Adan, pinuruso pa rin siya ng Panginoon. Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon, kapatid. Alam niyo po, mahal na mahal ka ng Panginoon para pabayaan ka niyang nagtatago. Mahal na mahal ka ng Panginoon para hayaan ka niya nagmumukmuk lang dyan. Mahal na mahal ka ng Panginoon para hayaan niyang in pain ka lang ng matagal na panahon. Come out of hiding. Lumabas ka na sa pagtatago mo. Hindi mo kailangan mag-pretend sa harapan ng Panginoon. Kilala ka niya. Alam niya ang lahat sa buhay mo. Bilang niya ang buhok mo. Tinatago niya ang mga luha mo. Ganyan ka kapresyo sa Panginoon, kapatid. Come out of hiding. Lumabas ka na sa maskara. Sa facade na pinapakita mo sa mga tao. Come out of hiding. Be exposed to God. At alam niyo, pag in-expose natin ang ating sarili sa Panginoon, we will realize the Lord is so good. He is so good. Kasi pag in-expose mo ang sarili mo sa Panginoon, marirealize mo, napakatindi ng pagmamahal ng Panginoon sa akin. Na kahit hindi ako karapat-dapat, tinanggap ako ng Panginoon. Niyakap ako sa aking karumihan. Inibig ako kahit na hindi ako kaibig-ibig. Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po, ang sin magpo-produce ng shame sa atin. Amen? Pero yung pag-expose natin ng ating sarili sa Panginoon, it will give us security. It will give us salvation. He will save us. He will deliver us. Wag mo nang tigilan ang pananalangin, kapatid. Wag mo nang iwasan ang presensya ng Panginoon. Lumapit ka ulit sa Panginoon. Kasi here's the danger. When we hide, kapag tayo nagtatago, we start protecting the very thing that God wants us to surrender. Kapag tayo nagtatago sa Panginoon, pinoprotektahan mo yung bagay na hindi makakabuti sa'yo at nais ng Panginoon na isuko mo sa Kanya, kapatid. Minsan magtatanong tayo sa Panginoon, Lord, ba't ganito yung buhay ko? Lord, bakit ang hirap? Lord, bakit ang sakit? Bakit ang hirap magpatawad? Bakit ang sakit-sakit ng pakiramdam na ginawa nila sa akin? Ano sinasabi ng Panginoon? Start exposing it to God. Expose mo sa Panginoon. Kung nasaktan ka talaga, sabihin mo sa Panginoon. Kung nagkamali ka, Lord, I messed up. Lord, nagkamali ako. Lord, kailangan ko ng tulong mo. Lord, I'm sorry. Hindi ako perfecto. Nagkamali ako na naman. Umulit na naman ako sa pagkakamali, Lord. Pero ang Panginoon, hindi niya binibilang ating mga kamalian, kapatid. He keeps no record of our wrongs. Alam niyo ang ginagawa ng Panginoon, lagi siyang open wide. Arms open wide. And saying, come out of hiding, anak. Come out. Come back to God. Verse 10. Adam replied, I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked. Sabi ng Panginoon, who told you you were naked? Sino nagsabi sa'yo? Sabi niya, have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? Alam naman ng Panginoon kung anong ginawa ni Adan. Pero bakit niya pa rin tinanong? Tinanong ba yun ng Panginoon para i-embarrass si Adan? Para pahiyain siya? No. He was giving him an opportunity to confess. Why? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just that will forgive us and our sins and purify us from all unrighteousness. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us, kapatid. Ang Panginoon, bakit niya tayo binibigyan ng pagkakataon? Bakit niya hinayaang marinig mo ang mensahe na ito ngayon? Kasi ang gusto ng Panginoon, i-expose mo ang sarili mo. I-confess mo sa Panginoon. Because if we confess our sins, tapat ang Panginoon na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi niya sasabihin na, pang-ilan mo na yan, ilang beses ka nang nagkamali, hindi yan ang sasabihin ng Panginoon. Anong sasabihin ng Panginoon? Anak, halika. Lumapit ka sa akin. Ramdamin mo ang pagyakap ng Panginoon. Ramdamin mo ang pagmamahal ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon kay Adam, kinain niyo ba? Ano ginawa ni Adan at Eva? Na-expose na yung kasalanan Pero ano ginawa nila?
Si Adan, binlame niya si Eva. Ito kasi. Si Eva naman, yung ahas kasi. No? Binlame ng binlame. Sometimes we're the same. Eh, Lord, kasalanan niya kasi. Eh, Lord, hindi naman kasi siya humingi ng tawad. Paano ko siya patatawarin? Eh, Lord, nadala lang naman ako eh. Lord, ganito kasi yung sitwasyon ko eh. Eh, Lord, lahat naman yan, lahat naman ng tao ginagawa yan. We explain, we justify, we blame, but repentance begins when the excuses end, kapatid. Ang repentance, magsisimula lang kapag yung mga excuses mo, iniwan mo na. Si Adan at Eva, nung pinarealize sa kanila ng Panginoon na nagkamali sila, nagsisihan pa sila. Hindi pa sila agad humingi ng tawad. Pero ang Panginoon tinuturo sa atin ngayon, kapatid, hindi nyo na kailangan magsisihan. Don't you think hindi alam ng Panginoon ang lahat ng nangyari? Alam ng Lord na kaya ka nahihirapan ay dahil sa Kanya. Dahil sa isang tao na yan. Alam ni Lord yun. Hindi mo kailangan isi-isi sa ibang tao. Alam ni Lord lahat yun. Alam niyo ang kailangan lang natin gawin? Humingi ng tawad. Let's confess our sins to God. And He is faithful and just to forgive us. Amen? And as we end this message, God is calling you out of hiding, kapatid. Tinatawag ka ng Panginoon. Come out. God is asking, where are you? Not because He wants to condemn you. This message actually is not to condemn anyone. Hindi para i-condemn tayo. Hindi para sabihin na ako perpekto. Kasi ako rin to eh. Kung natatamaan kayo, natatamaan din ako. Kung kinukonvict kayo ng Panginoon, kinukonvict din ako ng Panginoon. This message is not to condemn you. God is asking us to come out, not to embarrass us. He's asking us to come out because He wants you back. Gusto ng Panginoon, bumalik ka sa Kanya. Yes, you have made the wrong decision. Yes, you compromise. Yes, you've been hiding a sin. But you don't have to stay there. Hindi mo kailangan manatili dyan habang buhay, kapatid. You can come out of hiding. You can come out. You don't have to fix yourself first bago ka bumalik sa Panginoon. Hindi, ayusin ko muna yung buhay ko. Hindi mo maaayos yan, kapatid. Lumapit ka sa Panginoon para siya ang mag-ayos niyan. Amen. You don't have to make yourself worthy first. Kasi hindi yun mangyayari. Hindi ka magiging perpekto, hindi ka magiging karapat-dapat, hindi ka mawawalan ng kasalanan. Amen? You just have to come out. Kailangan mo lang mag-out. The Lord, ito yung nagawa ko. Ito yung sitwasyon ko ngayon. At kailangan kita, Panginoon, sa buhay ko. Repentance is running back to Him. Hindi yan yung formal prayer na, Lord, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. No, ang true repentance is running back to Him. Minsan walang salita, luha lang. Kasi alam naman ng Lord eh. Hindi mo na kailangan i-emphasize kay Lord kung ano nagawa mo. Alam ni Lord. Kilala ka ng Panginoon. You just have to come out. Kailangan mo lang, tigilan mo na ang pagtatago. Kapatid, tapos na tayo sa phase, sa era ng pagtatago. This is the best time to expose yourself to God. Lord, I made a mistake and I need you in my life. I'm not okay and I need you in my life. I'm in pain right now and I need you in my life. It's difficult for me to forgive and I need you, God, to enable me to forgive. Repentance is running back to Him. Don't hide, kapatid. Don't hide behind your ministry. Don't hide behind your title. Don't hide behind your smile. Don't hide behind your I'm okay. If the Holy Spirit is speaking to you today, don't ignore Him. Respond to God's call right now. Come back to God. Bumalik tayo sa Panginoon. Maybe there's a relationship that you need to surrender. Maybe there's a sin that you're protecting na kailangang isuko sa Panginoon. Maybe there's unforgiveness, there's pride, there's compromise. Maybe you have been living for people's approval and not instead of God's approval. And whatever it is, God already knows. Alam ng Panginoon. And right now, He is asking, where are you?
Come out. Come out. Today we have a choice. To stay behind the trees or to step out. To continue hiding or to surrender. To continue making excuses or to repent. Pwede naman nating protektahan ng kasalanan natin hanggang kailan mo gusto. Or, pwede rin na ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen? You don't have to hide anymore. Amen? Ang repentance is more than just saying sorry. Ang repentance is, Lord, ayoko na pong mabuhay my way. I want to live your way. That Lord, you can have all of me. Kahit yung mga parts na tinatago ko, you can have it, God. Come out of hiding. Come back to God. Surrender everything to Him. Sabi mo nga sa katabi mo yan, come back to God. Surrender everything to Him. Amen? And after ni Adan at Eva, na lumabas, nagsisihan sila, pero sa huli, di ba? Alam naman ng Panginoon eh. Lumabas din yung katotohanan. Lumabas din na nagkamali talaga sila. Na nag-commit talaga sila, na nag-disobey talaga sila sa Panginoon. Pero alam nyo, God intervened. Nung nag-confess sila, nung lumabas sila, si Lord na yung kumilos. After that, pinaalis sila sa garden. Ano dati, pag binabasa ko to, ang thinking ko na, kapag nagkasala ka sa Panginoon, palalayasin ka sa presensya ng Diyos. Kaya may mga tao na, kapag nagkakasala sila, ayaw nila pumunta sa simbahan. Kasi ang thinking nila, si Adan at Eva, di ba? Nung nagkamali sila, pinatalsik sila sa Garden of Eden. Habang binabasa ko to, the Lord spoke to me. And I love it kasi, nung binabasa ko siya, akala ko dati, pinaalis sila ng Panginoon kasi dahil sa kasalanan nila. But actually, nung binabasa ko siya, pinaalis pala sila ng Panginoon, hindi para parusahan sila, kundi actually para protektahan sila. Let's read, wala yan dyan sa lead wall. Pero if you have your Bibles, open up with me. Genesis 3 verse 23. Sabi dyan, so the Lord God banished them from the Garden of Eden, and He sent Adam out to cultivate the ground from which he had been made. After sending them out, the Lord God stationed mighty cherubim to the east of the Garden of Eden, and He placed a flaming sword that flashed back and forth to guard the way to the tree of life. Nung binabasa ko to, may parang bumbilyang biglang, ting! Akala ko dati, pinaalis sila ng Panginoon kasi hindi na sila tanggap ng Panginoon dahil sa kasalanan nila. Pero actually, kaya pala sila pinaalis sa Garden of Eden kasi naglagay pa ang Panginoon ng sword, ng bantay, doon sa tree of life. Nagigets nyo na? Ibig sabihin, kaya sila pinaalis ng Panginoon doon at naglagay pa ng bantay sa tree of life para hindi na sila ulit magkamali. Para hindi na sila bumalik do same mistake. Para hindi na nila makomit yung same mistake na ginawa nila. God is good. He's so good. Amen? Na ang Panginoon kaya kanya pinalalabas kasi ayaw niya nang maghirap ka dyan. Ayaw niyang magtiis ka dyan. Ayaw niyang magmukmuk ka habang buhay dyan. Ayaw ng Panginoon na paulit-ulit kang masasaktan. Ayaw ng Panginoon na paulit-ulit kang magmumukmok. Ayaw ng Panginoon na paulit-ulit kang nahihirapan. God wants to protect you, so come out. Come out of hiding. Lumabas na tayo sa pinakatatago-tago natin. Amen? Hindi tayo ine-expose ng Panginoon para pahirapan tayo. Ine-expose tayo ng Panginoon para protektahan tayo. Why? Kasi pag na-expose ka, alam na ng Panginoon, alam mo na kailangan mo ng tulong. So lagi ka maglilin sa Panginoon. Alam mo na kapag ka nagtatago ka, kapag nagkakasala ka, lagi yung sarili mo lang ang nasusunod. So pag nag-come out ka sa Panginoon, hindi na ako masusunod dapat. Ang Panginoon na dapat ang masusunod. So ano mangyayari? Mapoprotektahan ka ng Panginoon from greater pain.
Mapoprotektahan ka ng Panginoon from greater damage. Kaya kapatid, ang challenge ng Panginoon sa ating lahat ngayon, come out of hiding. Lumabas ka na dyan. He is there waiting for you to come out. Not because He is angry at you, but because He wants you back. And He wants to protect you, kapatid. God wants to expose your sin. Hindi para pasakitan ka, pahirapan ka, kundi para protektahan ka ng Panginoon, kapatid. So come out of hiding. Amen? Shall we all stand?